Gandang gabi po. Ulitin natin, baka sabi nga ni Pastora, baka tulog na agad kayo. Magandang gabi po. Amen. Magandang gabi po din sa lahat ng nasa Facebook po, bukod sa ating mga nandito. At syempre po, magandang gabi po sa ating Panginoon. Amen. Na kanina pa po nakangiti at nakatingin sa bawat isa habang tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Sige nga po, isang palakpak nga po dyan sa ating Diyos. Yan. Alam niyo po, nung Sunday, tinanong po ako ni Pastor Boy. Sabi niya po sa akin, ano daw yung naging assessment ko sa nakalipas na workers camp. Yan. Which most of you, kung titingnan ko po yung mga mukha nyo dito ngayong gabi, most of you attended the camp. Amen ba yun? Yan, thanking Jesus dahil sa mga attendance po natin. Hindi ko po yun sinagot. Hindi ko po yun sinagot kasi mas mainam po na ang mga nag-attend po doon, yun po yung magpatotoo kaya mag-boast about the Lord. Yung gift niya sa atin in such activity na kagaya po noon. Regalo po yun ng Diyos sa mga servants niya. Amen? So ako po, lagi ko pong pinapatotoo na pinanalangin ko po yon at the very start, yung gawain po na yon. Kung yun po yung tanong ni Pastor sa akin, yung Panginoon po nagpakita po sa akin at nagbigay ng higit pa po sa inaasahan ko. Ayun yung sagot doon, Pastor, higit pa po sa inaasahan ko. Yung lahat ng panalangin, pinagbunga po ng Lord ng mas malalim na higit ko pong naunawaan yung gusto ng Lord na nagbigay po sa akin ng assurance kung gaano po kahalaga sa Diyos. Gaano po kahalaga sa Diyos ang kanyang mga manggagawa. Amen. Grabe po si Lord kung magmahal, umibig po sa ating sa kanyang mga manggagawa. Yung participation po ng bawat isa, pinag-pray ko po din yon. At alam ko po na marami po sa atin, nag-pray din po niyan, na maging mainam, maganda po, at kasiyasiya sa puso ng Diyos yung ating pong camp, Pero yung tugon ng Lord doon sa panalangin na alam po ng lahat na ay sobrang amazing po ang Lord in all seasons, Kasi po, walang paghahanda yung bawat grupo. Alam niyo po ba yun, Ate Angie, yung gagawin niyo? Di ba, wala pong paghahanda yung bawat grupo sa lahat ng activities. Di ba, Kuya Jojo? Ang ganda. Yet, yung outcome, nag-manifest po ng pagiging isang lingkod ng Diyos sa bawat isa. Amen. Nag-manifest po yung humility, yung cooperation, yung pag-overcome ng timidity na hindi po bigay ng Lord. Hindi po binigay ng Lord yung yung spirit of timidity, but the spirit of love and discipline, yun po yung binigay sa atin ng Diyos nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo, yung init ng panahon, hindi po inalintana ng mga manggagawa. Nasa labas po tayo, di ba po? Nasa labas ka na wala pong bubungan sa maghapon. Naaalala nyo ba yon? Kahit nasa oras ng pinakatirik yung araw, nasa labas ka, kapatid, kung matatandaan mo. Nag-sunblock po ba kayo noon? O hindi na po kailangan ng sunblock? Hindi po kasi ako nakapag-sunblock noon. So, lumubog at dumilim yung paligid. Yet, makikita mo pa rin yung ngiti sa labi ng bawat manggagawa. Nakaka-amaze po ang pagkilos ng Lord. Kaya ito pong katawan na meron po tayo is the temple of the Holy Spirit para maganap yung yung mga tangible na gusto na makita ng Diyos habang nandito po tayo sa lupa at the same time, ma-witness po natin yung pag-ibig ni God. Amen. Kaya kung di ka pa workers, mga kapatid, ayan, may panawagan, Kung hindi ka pa worker, kapatid, yung mga nasa FB Live, yung nandito po sa loob, kailangan mo po itong malaman. Sabi ko, kailangan mo pong malaman ang sikreto na hindi na po isisikreto kung bakit ang Win Calamba ay iniibig ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung dahilan, mga kapatid? Eto po yun.
dahil more than 60% of the members of Win Calamba are workers. Di ba? Almost 60% of the members of Win Calamba ay manggagawa, no? So, ibig sabihin, nalagpasan na po natin yung sinasabi nila, yung laging tinatawag na passive majority. Lagi kasi sinasabi, sa isang iglesia, ito yung mga passive majority. Pero ngayon, passive minority na lang. Majority na sa atin, ano po, manggagawa. Wala bang palakpak ang Lord dyan, di ba? So, amen. Sabay-sabay po nating, kung na-bless ka, yan kapatid, kung na-bless ka sa workers camp na naganap, sabay-sabay po natin ideklara yung pagpapasalamat natin to our triune God. Sabihin po natin sabay-sabay, thank you Jesus. Yun, mahina. Isa pa, thank you Jesus. Yun, nakaka-bless. At so sana po, praying na dumating po tayo sa panahon na hindi na po kailangan, ito mga kapatid, no? Hindi na po kailangan i-welcome sa bawat pagdating. No, i-welcome po tayo sa bawat pagdating sa gawain kasi tahanan mo na talaga yung iglesia. Tahanan mo na yung church. Hindi naman po natin sinasabi sa mga anak natin, sa mga asawa natin, sa mga kasama natin sa loob ng bahay na pag dumating sila, sasabihin ba natin, tuloy ka anak, welcome ka sa bahay natin. Hindi naman natin yon sinasabi kasi tahanan nila, tahanan natin, yung loob ng tahanan natin. Ganon din sana tayo sa iglesia, dumating tayo sa panahon na pag 100% tayo, workers na tayo, diba? Sasabihin pa ba natin, welcome, pasok ka sa tahanan, hindi na po siguro, no? Even dun sa mga exhortation ng mga tithes, no? Rather, hindi na rin tayo kailangan kumbinsihin. Kasi kung nasa loob tayo ng isang tahanan, di ba ang mga nasa loob ng tahanan, kung sino yung kumikita, nagtutulong-tulong para maging magaang. Ganon din po sana praying, no? Yun din po yung danasin ng ating church, di ba? Amen ba doon? Gusto nyo ba yon? At ang higit pa, hindi na sana tayo, praying din, no? Yung mga sana na yan, prayers yan, na kailangan pang imbitahan sa mga gawain ng church, kagaya po ng Night of Prayer sa April 24, 6 p.m. yan, mga kapatid dito, maaga-aga po yan, ayan, Night of Prayers, April 24. So yung 60% ng mga manggagawa na yan, sabay-sabay po tayong lumuhod sa ating Panginoon. At bilang servant ni God, no, hindi ka na iimbitahan bilang manggagawa, kundi ikaw na yung mag-o-offer, kasi ikaw na yung nag-o-offer ng ng gathering na ito. Offer na natin to sa Lord. So ikaw na yung mag-iimbita. Amen? Yung 40 na sinasabi nating passive minority na lang, hindi na majority. Passive minority, ibig sabihin, kapatid, kung tayo ay 60%, hikayatin natin yung 40% para mabuo po tayo dito, no, sa April 24. Panalanginan po natin yan. Bakit ko po sinimulan yung teaching na ito or preaching na ito sa pagbibigay po ng halaga sa mga workers? Kasi tayo po yung isa sa sangkap na nagbibigay ng aroma, no? A sweet aroma at ngiti sa ating Panginoon. Amen po, tayo po yun, mga workers. Sinabi po ng salita ng Diyos na madami na pong aanihin. Subalit kakaunti yung mga manggagawa, yung mga workers. Pero gusto ko lang pong i-emphasize at maintindihan po natin, no? Sinabi po kakaunti, pero hindi po sinabi ng Biblia na kulang. No, sabi po, the workers are few, but the workers are few, 'di ba? Pero yung harvest plenty, 'di ba? So hindi po sinabing kulang yung few na 'yon, kapatid. So meaning, kung ang Win Calamba ay 60% workers, bagamat wala pa yung 40% doon, hindi po tayo nagkukulang. Tayo po ay sapat, parate. Ano po? So, ano po ba yung praying po na yung message ng ating Panginoong Jesus ngayon will allow us to mirror ourselves. Makita po natin yung kalagayan natin sa mata ng ating Panginoon
at sa tao, no? Yung pag-ibig natin sa tao. Ano po ba yung kalagayan ng spiritual life natin sa paglilingkod natin sa Diyos at sa kanyang mga nilalang? And we will take the word of God from Matthew 9:35 to 38. Alam na alam po natin yan. Matthew 9:35 to 38. Ano pong sabi dyan? The workers are few. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Gusto ko lang pong emphasize yung verses 37 and 38 sa Tagalog. Sabi po dyan, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magdala ng mga mag-aani. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, O God. Marami pong salamat, Lord, sa napakaraming pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Buhat ng tanggapin po namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Yung salvation alone na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hindi na po namin kayang i-contain yung joy, Panginoon, at yung dadalhin noon sa buhay namin, dito sa lupa, at maging sa pangwalang hanggan, Lord. Kaya marami ka pong binigay sa amin ng mga benefits, O God, ng mga hindi po namin deserve, pero pinagkaloob mo po sa amin bilang lingkod nyo, Panginoon, yung pag-ibig na nag-uumapaw, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pag-uusap ngayon, Lord, lalo pong mag-umigting yung pagnanasa naming paglingkuran po kayo, magpagamit, maging vessel, Panginoon, ng inyong mga plano, Panginoon, at ma-realize, ma-turn into realization yung pag-ibig mo, Lord, sa lahat ng inyong nilalang. Marami pong salamat, cover this place with your Holy Spirit, with your holy blood. Cover us, Panginoon, yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, yung pangunawa namin, Panginoon, with your Holy Spirit, Lord. Lahat ng ito, Lord, pinagpapasalamat namin at binibigay namin yung pinakamataas na karangalan sa pangalan ng aming makapangyarihang Diyos na inyong anak, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus we pray. Amen. Ayan. Last week, ang title, Love People, ano ba yun? Love people. Love, Love. May ED yun, di ba? People, love people. Tama po, no? Siyempre, yun yung naranasan natin. Yun din yung ibibigay natin sa kapwa natin. At ang title po natin tonight ay, Everyone Needs Compassion. Hoy, may kumakanta na. Minessage ko nga yan kay Pastora Lobel. Dinilit ko din. Sasabihin ko sana, Pastora, pakikanta naman tong kanta na to. Kaya lang, baka kasi makaabala ako kasi late na, di ba? No, late na. Kaninang madaling araw lang ata yun kung hindi ako nagkamali. So, naisip ko, baka maabala ko pa si Pastora, di ba? Pero, di ba, everyone needs compassion. No, di ba? Kanta ka agad kayo. Ako din, naisip ko din yun. Sabi po, the best story to testify is your story. Amen? Your own story, kasi na-experience mo po yun talaga first hand, yung ipapahayag mo. Bagamat may mga magaganda and encouraging po na mga stories na din po tayong nababasa or nawi-witness, but still po, yung mismong na-experience natin that made us closer to God is the best testimony. Amen yan, di ba po, no? So, naranasan ko po talaga yung burden. Kasi yung topic natin ay outreach, di ba po? Naranasan ko po talaga yung burden to reach out and share the word of God sa puso ko. Lagi ko pong pinapag-pray sa Lord na
gustong-gusto ko, Panginoon. Desire ng heart ko na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero at the same time, inaamin ko din po sa Diyos na hindi ko po kayang mag-isa. Ano po ako dyan? Aminado po ako dyan sa Lord na hindi ko po kayang mag-isa. Kasi bakit? Wala po nga akong sense of direction. Hindi ko po, pag kami nga ni Kuya Arnold, lalabas dyan sa Pure Gold, sasabihin ko pa sa kanya, ilang taon na ba kami nagpupurok tres? Sasabihin ko pa sa kanya lagi, bro, kaliwa kanan. Paglabas namin, lalo na ako nalito ngayon kasi may pasyano na, may kaliwa na. So, tinatanong ko pa po si bro. So, parati ko pong sinasabi sa Lord yung kahinaan ko. Pwedeng, wala po akong yung kailangan ko kasi lagi yung may Google Map na buhay. Yung magsasabi sa akin, huy, kumaliwa ka, huy, kumanan ka, huy, dumiretso ka, hindi po ako marunong mag-waste. Mas takot pa po, tapos takot pa po akong maligaw. Mas takot po akong maligaw kesa sa isipin na baka pag nag-preach ako or nag-share ako ng gospel, may magtanong, may makipagdebate sa akin. Hindi pa ako doon natatakot, mas takot pa po ako maligaw. Pero, saan na ba ako? Ayan. Madami po akong limitations, but I really desire it. So, finally po, last June, gusto ko po mag-testimony, no? Finally po, last January 30, 2020. Yan. Last January 30, 2020, nung birthday po ni Sister Teacher Mira, kung kilala niyo po siya. Sabi niya gusto niyang magpakain sa mga bata sa birthday niya. Ayan po, no? Pero gusto din daw niya na may mag-share ng Bible stories dun sa mga bata at saka dun sa mag-share ng tungkol sa Bible dun sa mga matatanda. Nag-ask po siya kung gusto ko pong sumama. Sila yung magpapakain, ako yung magtuturo ng mga Bible story. Sobrang saya ko po, as in sobrang saya. Yung kung imi-metaphor ko po yung saya na nararamdaman ko, sasabihin ko pong walang mapagsidlan yung saya na nararamdaman ko at yung pasasalamat ko sa Diyos. Doon po niya ako sinama sa Purok 7. Sa Purok 7 niya po ako sinama. Yung naramdaman ni Jesus na habag, nung tumungtong po ako ng unang-una sa Purok 7, partly nakaramdam din po ako ng habag nun sa mga tao doon. No? Yung mga batang magigiliw, sobrang magigiliw yung mga bata doon. Pero pag magkadikitan lang, away na. Ganun po sila, pero magigiliw po sila. No? So, may mga makikita kang mga nagbabad words, maririnig na nagbabad words, at madami pa pong iba. Yung paligid na sama-sama, yung isang sulyap mo lang, makikita mo na yung buong kalooban ng bahay nila. Yun yung mga napansin ko doon, no? Yung buong kabahayan, yung lugar at sitwasyon. Kung sasabihin ko po, medyo malayo po siya sa kinalalagyan ng estado ng buhay ko, kung ikukumpara ko po. No? So, thankful po ako sa Lord na sinamahan ako nung family ko, yung buong family ko, yung mga anak ko, yung asawa ko, doon sa kung ano yung dinisire ng puso ko. Thankful po ako sa Lord na yung mga tao sa Purok 7, pinagtiyagaan po nila yung boses ko. Ate Honey, pinagtiyagaan po nila yung boses ko sa pag-awit ng mga papuri sa Diyos. Hindi nga po ako nahiya kumante. Alam niyo kung bakit po, bukod sa para kay Lord naman po yun. Alam ko naman, malamang hindi nila alam yung tono nung kinakanta ko. So, ako lang nakakaalam nun, di ba? So, wala po silang i-comment doon. So, pero alam nyo, chinatsaga ko po talagang magsulat sa papel ng lahat ng kanta. Ilang pages yon, pare-parehas naman yung kanta. Tapos, dinidistribute ko po doon sa Purok 7. Bakit po? Nung time po na yon, wala ka naman mapapagdikitan ng Manila paper. So, isusulat mo po talaga sa papel, tapos ibibigay mo po sa kanila. Pero, higit doon ko po na-experience na ipagtiwala yung buong pamilya ko. Alam niyo kung bakit? Sinama ko po sila doon sa Purok 7 para
makapagdala po ng tulong kahit sa panahon na hindi po nakikita yung kalaban nung panahon ng COVID. Buong pamilya po kami pumunta doon, tapos yung sandata na dala-dala mo, yung panalangin sa Diyos, no? Kasi habag po yung baon mo doon, habag yung inoffer mo sa Lord, ano po. So, nagtitiwala ka. Tapos nung time na yon, ang nagtitiwala ka, nakasama mo yung banal na spirito. Pero hindi ko po sinasabi or hindi ko po ina-advise na i-challenge nyo po yung faith nyo na pag alam nyo na may mga nakakahawang sakit, pupunta pa kayo. Hindi po yun yung gusto kong sabihin. Ano po, yung pong naranasan ko ay matinding tulak po ng banal na spirito po yun. Ano. So, kaya nung sinabihan po naging karoon po tayo ng team ng outreach, isa pa po yun sa answered prayer na praying na i-recognize ng iglesia na maging outreach po yung Purok 7. Yan, nagpapasalamat po ako kasi naging magaang na po lahat. Nandyan si Pastor, nandyan si Ate Tin, si Kuya Arnold, si Sister Grace, si Pastor Andrew, si Pastora Love, si Justin. Kumpleto po Ngayon may Lenlen na doon, may Erica, si Ate Chona pa dati. Si Ate Chona kailangan talaga yung kasi kailangan ng mga nganta. Si Kuya Nick. So hindi na po, madami pong nagtulong-tulong. So hindi na po siya talaga mabigat. Sobrang gaang po, pinaggaang po talaga ng Lord. At ang mas mainam po doon, maraming binagong buhay yung Diyos. Hindi pa po perfecto, hanggang ngayon Pero meron pong nakitang pagbabago sa bata, sa matanda. Marami pong mali, pero unti-unti pong tinama ng Lord yun. So hindi po madaling maging manggagawa. Amen po ba? Yung sinasabi ko lang po to, kung i-visualize po natin, hindi po madaling maging manggagawa. Kaya siguro, in our human nature, in a way, maintindihan natin yung 40%, passive 40% na hindi po manggagawa sa Win Calamba. Kasi the moment na mag-forward yung paa mo at mag-decide kang maging manggagawa, kapatid, no holds bar yan, no turning back, di ba, no? Dire-diretso yung paglakad mo sa ating Panginoong Jesus, no? Hindi po madaling maging manggagawa. Sabi po sa 2 Samuel 24:24. Sige nga anak, kasi wala akong dito Meron ka ba dyan? Yan. Sabi po sa 2 Samuel 24:24a, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. Sabi pong ganon. Hindi ko po mabasa. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Di ba po, no? So, ibig sabihin, ang totoong pagpupuri at service po sa Lord requires personal sacrifice rather than convenience. Hindi po madali pumunta sa Purok 3, di ba? Lalo na kung umuulan, di ba po, no? So, pero ayun yun yung totoong pagpupuri sa Diyos Yung mag-sacrifice tayo, di ba Kuya Jojo? Sayang ang kikitain. Pero kailangan natin mag-sacrifice at hindi doon siya sa convenient na estado, di ba? Ang totoo daw pong devotion involves giving our best time, our best resources, our efforts, and not just what is easy or leftover. Kapatid, ang binibigay ba nating oras sa Diyos ay yung mga leftover. Diba? Yung natitira lang. Uy, sa 24 hours, meron ako kay Lord 15 minutes. Kasi kung ayun yung ibibigay natin, kapatid, hindi yan genuine. Diba, no? Sabi kasi, the best. Lagi siyang the best. Kasi yung Diyos natin, the best yung binigay sa atin. Ano po ba? So, madali po ba maging manggagawa? Mga workers, madali ba maging manggagawa? O, hindi kayo, sabi nila, hindi ko masabing oo. Baka sabihin naman, wala naman akong ginagawa. Ako yung worker na walang gawa. Pag sinabi ko naman na hindi madali, baka naman sabihin, burnout naman ako doon sa Pero without hypocrisy aside, hindi po madali atitin maging manggagawa, di ba po, no? Hindi po talaga. Minsan, may mga event, Ate Hani, naalala ko si Ate Hani, may mga event sa family natin na hindi nga tayo maka-attend di ba? Pinipili natin hindi mag-attend, di ba? Paminsan,
Mapa- Tapos ito pa, paminsan mapapag-isipan ka pa ng hindi maganda. No? Mapapag-isipan, parte po yan na hindi mapapag-isipan ka pa ng hindi tama at ang masakit pa doon, may mga times kapwa mo pa manggagawa, di ba po, no? Pero parte po yan ng paglilingkod eh. Bakit po nangyayari ang mga ganyan? Na kapwa mo manggagawa, nagkakaroon ng conflict. Bakit po nangyayari? Because of the self-centeredness, no, makasariling puso. Akala po natin paminsan, sa atin umiikot yung atensyon ng nakapaligid sa atin sa gawain. Ano po, hindi po madaling maging servant ng Lord. Kasi, ang pinakadahilan po kasi, seryosong act po ang pagiging servant ng God. Seryoso po to. Hindi po to parang laro, na kung kailan mo gustong sumpungin, kung kailan mo gustong atakihin na mga childish tantrums mo, wala kang self-control. Ilalabas mo yung ugali na ganon. Papakawalan mo yung lumang characters na dapat matagal nang binago ni Kristo. Amen po ba? Hindi po ganon maging manggagawa. Ayan po, no? And ano pong mangyayari pagka ganyan po? You will establish a blocks. Gusto ko pong maintindihan nyo to, no? You will establish a blocks rather than a bridges. No? Maglalagay ka dyan ng mga wall instead na naglalagay ka sana ng mga tulay para tayo ay magkaroon ng ugnayan. Amen po, nagiging magkakalayo po tayo because of that. You will introduce. Ano ini-introduce mo doon? Kapatid, pagka meron kang, sabi po nila, pag may pest, ano ba yung pest na sabi ko yan nung Sunday, peste, no? Pride, ego, selfishness, tantrums, ng katulad ng, hindi yung batang sinabi ni Jesus, na in all surrender of Him, no? Sa Lord, hindi childish character, no? So, you will introduce separation instead of unity, no? You will introduce separation instead of unity. Sorry po kung ganyan ka pa rin, kapatid. Wala po akong sinasabing pangalan or anybody, no? I'm speaking in general. Kung meron po tayong ganitong character, sorry po. Bakit po sorry? Hindi mo pa rin pinapasakop yung ugali mo kay Jesus. Amen ba dyan? Yan. At busy-busy ka pa rin isipin na everything is about you. Nasa paglilingkod mo, everything is about you. Na po, naalala ko yung movie ni may movie yung si Gonzaga, anong pangalan nun? Si Tony, at saka si Jody. Naalala ko lang, yung nagagalit si Tony kay Jody, tapos sabing gano'n ni Jody, hindi mo nakikita yung mga blessings mo, yung mga magagandang nangyayari sa'yo kasi busy ka, ikumpara yung sarili mo sa akin. Sabing gano'n, nung ate, di ba? O ano yan, napanood ko yan. Pero syempre, hindi yun, ano lang po yun. Wala yun dito naalala ko lang. Pero pag busy kang isipin na everything is about you, about your pains, about your disappointments, your frustrations, ang dapat mong malaman, kapatid, mga manggagawa, seryoso ang Diyos. He is not playing with the salvation of the soul. Hindi siya nakikipaglaro pag ang pinag-uusapan ay kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Amen po? Usapang eternity, kapatid, yung dala-dala mo, the moment that you accept na ikaw ay isang servant ng Diyos. Amen. Kaya dapat mag-focus po tayo sa paglilingkod natin at sa pagdala ng marami pang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung binasa natin dyan meron na pala, kasi wala po ako dito niyan. So, kaya yung binasa po natin sa Matthew 9:35 to 38, ano po yung mga makikita po natin dyan? Unang punto po natin, the heartbeat of Jesus,
the heart of Jesus beats with deep compassion for His people. Ang puso ni Jesus ay umaapaw sa malalim na habag para sa kanyang mga tao. Ano ang beat mo? Sabi ni Pastor Andrew sa akin, Ninang, ano ang beat mo? O diba? Ano ang beat mo? Kagaya ba ni Jesus? Hawak mo at nasa iyo din ba ang beat, kapatid? O yan, diba? Makiuso tayo. Kasi yung Panginoon na meron tayo, uso lagi, hindi naluluma. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya makiuso po tayo. Ano ang beat mo, kapatid? Jesus was moved with compassion doon sa mga sick. Di ba po? Jesus was moved with compassion doon sa mga sick, sa mga harassed, sa mga helpless, na nakita niya ang mga tao na katulad ng, ano sabi doon sa binasa natin, mga usang walang pastol. Amen? Ganon. Hindi lang naawa si Jesus, kapatid. Nagkaroon ng compassion. Si Jesus, hindi lang siya naawa, hindi lang siya nahabag, kapatid. Kumilos. Kumilos si Jesus. Amen? Nagturo siya ng katotohanan. He taught truth. He preached hope. No? Nagpahayag siya ng, hope? Pag-asa. At He healed. Nagkaroon po ng restoration. He healed sick. He healed spiritually, unforgiven people. No? Nag-restore ang ating Panginoon. Ang tunay na compassion, hindi lang po siya emotion. Nakakaawa naman siya, nagugutom. Pero ayaw mo naman magbigay ng tinapay. Nakakaawa naman siya, uhaw na uhaw. Ayaw mo naman magbigay ng tubig. Di ba? Hindi lang siya binubukan ng bibig natin, hindi lang siya emotion. May action din po siya, mga kapatid. Kung may compassion tayo galing kay Jesus, hindi tayo magiging passive. Ano po ibig sabihin ng passive, mga kapatid? Nakikita yung sitwasyon, pero hindi kumikilos o tumutugon. Ayun po yung ibig sabihin ng passion. Paminsan, naalala ko, no? Pag madumi dito, may gawain ng 4 p.m. Salamat doon sa mga nagwawalis, nag-aayos ng upuan, nagtatanggal ng Kasi makikita mo talaga yung bilis ng kilos ng mga manggagawa, di ba? Saan ka naman nakakita, 5 minuto lang, nakaset up na ulit yung mga table, nawalisan na ulit. Ibig sabihin, di ba, nakikita natin, sensitive tayo, so kung ano ba yung dapat gawin ng isang manggagawa. Hindi po tayo, may initiative tayo, hindi po tayo nag-aantay, kalabitin tayo at sabihin, kumuha ka ng ganito, pakigawa nito, pakiganyan. Sensitive tayo sa ano yung makikita natin na pwede tayong maging kagamit-gamit. Amen po ba yan? Bawa, you were blessed, kapatid, ng karunungan. Binigyan ka ng Diyos ng karunungan. You were gifted to teach. Ang dami sa atin yan, no? Diyan isang mapalad ang Win Calamba Ang daming marunong, magaling, mahusay magturo, Tapos ayaw mong mag-invest sa mga bata. Kalungkot, di ba, kapatid? No? May desire ka, gusto mo, may kakayahan ka naman in fact, alimbawa sa mga anak mo, galing mo nga magturo, di ba? Pero ayaw mong gamitin to invest dun sa mga bata para paglaki nila, yung future generations natin, may pag-asa dahil kilala ang Diyos. Diba, no? You were blessed with financial or material blessings. Tapos, nagdadamot ka sa pagkakaloob sa Diyos, sa gawain ng Diyos. No? Nagdadamot ka na magbigay sa nangangailangan. Naghihintay ka kahit may kakayanan ka naman. Diba po, no? Iniisip mo na sa huli na lang ako, baka makabuo sila ng kailangan nila So sa huli na lang ako, hindi na kailangan yung tulong ko, di ba po, no? Kahit na meron naman tulak sa'yo, may conviction ka to help, pero nilalabanan mo yung kilos ng banal na espiritu. Alam nyo, kapatid, ang tawag kasi doon, kung nilalabanan mo yung conviction mo, ang tawag po kasi doon, unconscious greediness. Kapatid, sorry po. Unconscious greediness, ina-avoid mong mabawasan ang meron ka para sa gawain ng Lord. Samantalang, kaya ka naman sagana. Bakit? Dahil po, pinagkalooban ka ng Diyos. Amen po ba yun?
Yan. So hindi ko po sinasabing kayo yun. I'm speaking in general. Ano yung tinitibok ng puso natin sa mga talentong binigay ng Diyos sa atin? Para kanino po mo iyan gustong gamitin? No? Para kanino po? Ang Panginoong Jesus, Jesus sees beyond the surface. Hindi lang siya yung nakikita, yung kayang makita ng tao. Si Jesus, yung hindi kayang makita ng tao, kayang makita ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang hindi natin madalas nakikita. Hindi lang dumaan si Jesus dun sa binasa natin, hindi lang po siya dumaan dun sa crowds. Ano po? Nakita po niya yung tunay na kalagayan ng tao. Minsan, nakikita lang natin yung behavior ng tao. Pero si Jesus, nakikita po niya yung puso niya. Puso ng tao. Amen po? Meron po ako nakalagay dito testimony. Ayan, magte-testimony ako. Siguro ito po yung right place, no, para i-confess ko kay God. Na-confess ko na to kay God Pero to confess before men, at tumingi po ako ng tawad, no, sa harap ng altar na ito. Sabi kasi dito, people may look okay outside, but inside, hindi po, no? Katulad, halimbawa, okay lang kunwari ako, yung pala hindi. Yung testimony ko po, yung camp, yung workers camp, meron pong, nung ginagawa ko po yung mga list, nakita ko po na wala si Brother Renante doon. Pero na-recognize ko po na yung buong family niya na andon sa listahan. Pumasok po agad siya sa mind ko So, eto po, tinitestify ko kasi wala po talagang aksidente sa Lord. During that time, hindi po ako nag-attend ng morning service. So, naka-online po ako. Alam niyo po ba, nung naka-online ako, sa dinami-dami ng kumukuha ng tithes and offering, si Brother Renante pa yung nakita ko. Doon sa, sa FB Live. Pero alam nyo, sabi ng mind ko, naku, sumali lang yan dyan. Kasi siya lang sa pamilya niya yung hindi worker. Naisip ko yun, bro. Sorry Sabi kong gano'n. Tapos, the next Sunday, nakita ko na naman siya. Nag-exhort na naman, di ba bro, sa tithes and offering. Ganon pa rin yung laman ng puso ko. Sabi ko, naku, nag-ano lang siya kasi siya lang maiiwan sa kanila Di ba bro? Sinabi ko yon, laman ng isip ko yon. Tapos alam nyo ba, pagdating ng Wednesday, lumapit si bro sa akin. Sabi niya, pwede ba akong sumama sa camp? Sabi ko, hindi Hindi po Set yung mind ko kasi ayun yung laman ng puso ko Yun laman ng mind ko na, kaya lang to nag-serve nun kasi siya lang hindi worker sa family niya Kaya nung lumapit siya sa akin, ang bilis ng sagot ko, bro, di ba? Hindi po Sabi kong ganun. Ganun ka agad. So, without, yung walang consultation kay God, kasi nga may laman yung heart mo di ba po, no? Pero nung finalize ko na ulit yung list, iba yung naramdaman ko. Sabi ko, Lord, bakit ako magiging daan para yung isang pamilya, buo na sila na gusto nila mag-serve kay God. Bakit ako yung hindrance? Sabi ko, bakit ako nagpapagamit na ako yung maging hindrance? So, nag-pray ako sa Lord. Ano po ba yung tama? Kasi meron din po in spirit of fairness, di ba? No? Baka mamaya meron din gustong maging worker. Hindi ko naman din napagbigyan. So, pinag-pray ko po yun. Tapos, ang lumabas sa prayer ko, sige, gawin natin siyang worker kahit na ano po. So, sinabi ko dun sa asawa niya, kay sister, at saka kay bro. Tapos ang sagot nila, tuwan-tuwa daw si Brother Renante kasi makakasama na siya, tuwan-tuwa daw. So ako din, tuwan-tuwa din yung puso ko. Pero hindi po natapos dun si Lord. Hindi pala si Lord. Oo, si Lord. Hindi ko sinasabing yung kaaway, si Lord. Alam niyo po ba, nung araw mismo ng camp, pagdating dyan sa likod, maaga sila dumating. Inutusan ko si bro. Sabi ko, bro, paki-prepare po naalala ko kasi 50 chairs lang pala yung ating na rent. So sabi ko, medyo mahaba na po. Sabi ko, bro,
paki-prepare naman ng 40 na chairs. Alam niya, hindi niya po ako sinunod. I don't know kung naintindihan niya ba ako or hindi. Pero nakita ko sa kanya, mas gusto niya po dun sa kusina, maghalo ng nilo. Para din siyang mga kababaihan na gusto din dun sa kusina. So, parang masama yung loob ko kasi siya yung lalaki. Tapos kailangan nakaprepare na po. Alam nyo, dumating si Brother Joel. Nagpaparinig ako, bro, paki-prepare mo dyan yung 40 na chairs. Alam mo naman ako, di ba? May pagka-atribida din ako minsan. So sabi ko, bro, prepare mo nga dyan yung 40 na chairs. So, sige po ate, sabi naman ni bro. Hindi pa rin siya tumulong. So talagang, sabi ko, nagkamali ata ako, sabi ko gano'n. Sinabi ko nga kay Sister Laila, sabi kong ganun, ayan hindi sumusunod yan sinama ko pa naman yan, sabi kong ganun. So, masama yung loob ko talaga kasi feeling ko, wala na yung oras, so kailangan ko talaga yung tulong. Pero alam nyo ba, hindi kasi, sinusubok kasi tayo ni God Paminsan hindi naman talaga yan padala ng kaaway. Sinusubok talaga tayo ni Lord. Alam nyo ba pagdating dun sa camp mismo, I see the beautiful heart of that brother. Oo, the Lord show me how beautiful the heart of our brother. Habang lahat kayo ay nandun sa gawain, kasi yun naman po talaga yung call ni God sa akin na wala po talagang mamimiss yung banal na spirito. Pero siya nakailang beses siyang balik. Ano pang mabubuhatin dyan, sis? Hindi bro, sige magano ka na. Babalik na naman siya. Kapatid, ano bang matutulong ko dyan? Pero sabi ko, di ba of all the people there, siya yung pumupunta dun sa kusina kung ano yung bubuhatin niya, kung ano. Tapos sabi ko, mali ako doon. So sorry bro, mali talaga ako doon. Pero tinestify ko naman yan kay Brother Arnold. Pero eto, gusto ko mag-sorry, kapatid. Ayan. So ibig ko baga sabihin mo kapatid, okay na. Ayan. Ibig ko sabihin, ano yung gusto kong dyan? Sabihin po, paminsan po, akala natin people looks okay at the outside, di ba no po? Pero inside, they are broken. Pero si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, hindi ko siya katulad. Di ba? Ang layo. Ang ating Panginoon responds not with judgment. Di ba? Di po siya nang husga, but with compassion, di ba po no? Yung katotohanan, kapatid, Jesus sees your pain, even the ones you hide. No, kahit yung mga tinatago mo, at ang first response ni God, ano po? Compassion. Lagi po yan, compassion. At dahil we've been a beneficiary of God's compassion, beneficiary tayo ng Lord, kaya nga tayo naglilingkod sa Kanya kasi naramdaman natin siya, we can't help but, to extend. We can't help but extend it to others. Di ba? Nag-uumapaw. Katulad ng ating Panginoong Jesus, sinabi sa point number 1 po natin, the heart of Jesus beats with deep compassion for His people. Ang puso ni Jesus ay nag-uumapaw sa malalim na habag para sa Kanyang mga tao. Ang maalala po sana natin sa point 1 natin, ang tunay na compassion, kapatid, real compassion doesn't stay in the heart. Hindi po yan nasa puso lang. It moves from your hands. May action po yan. Amen? Amen. Sabi po yan ng salita ng Lord. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed, helpless, like a sheep without shepherd. Ayan. Number 2 po. Apart from Jesus, we are lost, helpless, and hopeless. Amen. Ano daw po ba yung lost? Ibig sabihin daw po niyan, separated from the true shepherd. Sino po ba ang tunay na pastol natin? Ang ating Panginoong Jesus. Mahalaga for us to reach people and tell them truth about being lost without Christ. Kailangan po alam ng tao na kapag wala ka kay Jesus, ligaw ka. Di ba po, mahalaga po yan na ang mga usa ay may pastol. Di ba? Ang tao na hiniwalay kay Jesus ay parang tupa na walang pastol. Ano pong ibig sabihin? Walang direksyon. Ay, ano lang po ako, no? Wala lang po akong sense of direction, pero may totoong pastol po ako. Ano po? Direction spiritually po yung pinag-uusapan natin. Walang protection, mapapahamak, ikakapahamak hanggang sa kumukulong
asupre, di ba? Walang voice na sinusunod. Hindi mo naririnig yung boses ni Jesus kasi wala kang relasyon sa Kanya, walang banal na spirito kang pakikinggan. At ang katotohanan, ang lostness po ay hindi lang pagiging confused. Di ba? Ito ay separation from God. Separation from God's intended relationship and purpose sa iyo, kapatid. Di ba? Kung wala po akong relasyon sa Diyos, sasabihin ko gawa ng kaaway yun eh. Yung mga instances na yun, ito talagang kaaway, binablock niya talaga yung kaya mong gawin. At hindi mo na makikita yung maganda sa kapwa mo. Hindi mo na makikita yung gustong ituro sa iyo ng Diyos. Hindi mo na makikita yung gusto ng Diyos na baguhin mo sa sarili mo. Di ba po, no? So, kasi bakit? Lahat sinisina natin sa kaaway. Di ba, no? Hindi na natin tinira ng ating Panginoong Hesus ng karapatang baguhin tayo at i-transform tayo, di ba? Kaya you can be near religion. Pwede kang maging banal, di ba? Katulad nung na-experience ko. We can be very near doon sa religion. Pagiging banal. Di ba? Pero, still, far from the shepherd. Kung hindi mo, kapatid, babantayan, aalagaan ang pananampalataya mo, pwede kang malayo sa Diyos. Pwede kang malayo sa pastol. Helpless. Helpless. Ano ibig sabihin? Without the power to save ourselves. Diba? Ang helpless po ay without the power to save ourselves. Sabi po yan sa Ephesians 2:1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Alam naman po natin yan. Dead in trespasses and sins. Before Christ, nung hindi mo pa kilala si Kristo, ano pong description ng Biblia sa atin? The Bible does not describe us as weak. Hindi lang tayo basta mahina. No? Hindi lang po tayo basta mahina, kundi dead spiritually. Patay po. No? Hindi po mahina, kundi patay. Ayan po ang problema daw po ay hindi dahil lack of effort. Kulang ba tayo ng ng effort na sa mga gawain ng Lord? Hindi daw po yan ang problema. Ang problema, kapatid, kulang ka sa buhay. Diba? Kulang ka sa buhay. Sino po bang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, kulang ka ng empowerment ni Christ. Hindi ka ganun kalapit sa Kanya. Yung self-improvement natin, uy, gagalingan ko sa pagsasalita. Uy, gagalingan ko yung suot ko para kapita-pitaga naman ako. Uy, magpapagupit ako. Uy, magpapa-straight ako ng buhok para maganda. Kitang-kita nila na blessed na blessed ako. Di ba? Hindi po yun yung mga self-improvement na yan. Hindi po yan makapagbubuhay ng patay na kaluluwa. Amen po? Kahit na ano pong improvement yung gagawin ng isang tao sa buhay niya, even tayo, even to us, mag-involve man tayo sa kabilang ministry and be called as a worker of God, ang lahat ng gawang ito hindi makabubuhay ng isang patay na kaluluwa unless kapatid, what you are doing is for the glory and honor of the living God whom you are truly and genuinely serving. Serving sa buhay mo spiritually. Amen po? So pangatlo, ano po yung hopeless na sinasabi? Yung hopeless without covenant and eternal promise. Sabi po yan sa Ephesians 2:12. Having no hope without God in the world. Ano po sabi ng Ephesians 2:12? Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na mababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Apart from Christ, kapatid, hope becomes temporary. Yes, may pag-asa pero bumabalik din naman sa dati, di ba? Ganun pa rin. Future becomes uncertain. Naalala ko po yung, siguro yung mga nag-101 dito, meron portion po doon na pagkamatay ng tao, anong palagay mo ang pupuntahan mo? Ganun ba yun? Parang something ganun, di ba? Nagtanong po ako doon sa aking hello sa mga dina-WDP ko.
Tinanong ko, ilang percent, yung tanong ni Pastora Lubel, ilang percent ka nakakasiguro na pupunta ka sa langit? O mga kapatid, natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Ilang percent na kayo nakakasiguro na pupunta kayo sa langit? Amen. Sabi nung mga, basta may mga sinabi sila, basta hindi 100%. Kapatid, kung hindi ka certain dun sa future mo, kailangan mong manalangin, kilalanin ulit si Christ. Kilalanin mo mabuti. Kasi, kapag hindi mo siya kilala, ang akala mo, death becomes final. Hindi pa po yung mabuhay ka dito, mawala yung buhay mo sa mundo. Hindi yun yung final, di ba, no? Kundi yung eternity. At ang katotohanan po, true hopelessness is not emotional sadness. Ay, feeling mo hopeless ka kasi malungkot na malungkot ka. Hindi po yung lungkot. Dahil andyan na naman si Judith, hindi po. Kung andyan si Judith, lagi. Ako dyan kasi ako nalulungkot pag dumadating si Judith. Alam niyo po yon? Yan, si Judith ng Meralco, si Judith ng tuition fee, ayan. Yan yung mga nakakalungkot, di ba? Pero hindi po yan yung hopelessness. Ang hopelessness po, it is being without God and therefore without eternal security. Nakakalungkot kapatid kung hindi 100% kang sure na pag umalis ka dito sa mundo, iisa ang pupunta mo sa piling lang ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot. Pero syempre may pag-asa po tayo kasi buhay pa tayo. So without God, hope is only a wish. Ba't kaya sinabi, without God, hope is only a wish? Sabi kasi nila, wish are things that are impossible to happen. Tama po ba yun? Sabi nila. Kaya wag po kayo magbe-birthday wish kasi hindi po yun matutupad. So, with God, hope is a promise. Kaya wag po niyo sabihin, pag may magbe-birthday, anong wish mo? Naku, wag po. Okay po? So, dapat pong malaman ng tao na nasa Diyos ang kapahingahan. Amen. At ang turning point po natin ay si Christ. Amen. The turning point in Christ. Sabi po yan sa Ephesians 2:4-5. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. But God, being rich in mercy, nagkaroon tayo ng turning point, di ba, in Christ. Okay? So this is the gospel center. We were lost. No? Where? So past tense. We were lost, but God pursued us. Hindi po tayo yung naghanap sa Lord. Siya yung naghanap po sa atin. We were helpless. No? Parang wala nang pag-asa, but Christ made us alive. Di ba? We were hopeless. Ayun pala yung helpless pala, parang walang makatulong, di ba, no? Ang hopeless, but He gave us living hope. Amen. Kung babasahin niyo po yung mga sinabi ko, nasa John 10:11 po yan, at saka sa 1 Peter 1:3. Ayan. Ang Christianity po is not man finding God. Oy, Kristiyano ako kasi hinanap ko ang Diyos, di ba, no? It is God finding the lost. No, natagpuan tayo ng Diyos. Ang gospel po is not our search for God, but God rescue the lost. Amen po. So ang pangatlo, Jesus calls us not just to receive His compassion. Tama? But carry and share it with others. Amen po. Sabi dun sa verse 37, the harvest is ready. The harvest is plentiful, but the workers are few. Sabi po, ang daming tao na nangangailangan ng Diyos. Amen. Pero kakaunti yung willing mag-reach out para ipakilala ang Diyos. Ayan po ang katotohanan. The problem, hindi po problema yung i-harvest. Ang dami, kapatid. Ang problema, kakaunti po yung workers. Amen. Kaya hindi po kulang ang taong nangangailangan. Ang kakaunti po yung handang tumugon.
Amen. Mapalad po tayo, Pastor, kasi more than 60%. Napakalaking bilang po niyan. So, ganyan kapalad po tayo. Pero still, mas matutuwa ang Panginoon if we will reach the 100%. Amen po? Yan. So, paano natin marireach yan? Yung mga laws na yan at saka yung 100% na to. Pray and participate. Sabi po sa verse 38, pray and participate. Ask the Lord of the harvest to send out workers. Hindi lang tayo tinawag mag-pray. Naintindihan po ba natin yan? Tinawag din po tayo maging sagot sa panalangin. Nako, pinagpe-pray ko po na marami pong manggagawa. Pag-pray mo muna kaya yung sarili mo na maging manggagawa kang totoo. Diba, no? Pinagpe-pray ko po si kapatid na ganito kasi hindi pa po siya worker. Pag-pray mo muna kaya yung sarili mo, kapatid. Kasi baka worker by label or title ka lang, di ba? So sabi po dito, pag-pray daw po natin, hindi lang tayo tinawag mag-pray, tinawag din po tayo na maging sagot sa panalangin. Pray for workers and be a worker. Amen? Don't just pray for the harvest. Sabi po, be part of the harvest. Maging parte po tayo niyan. Kaya ang challenge po, sino yung, hindi pala yung challenge, hindi pa pala kapatid. Kaya po, sino yung harvest sa paligid mo? Lagi po yan tinatanong pag tiniteach tong passage na to. Sino ang harvest sa paligid mo? Yung family mo, yung co-workers mo, yung friends mo, kapitbahay mo. Nakikita mo ba sila the way Jesus sees them? Are you moved with compassion or observer ka lang? Naku, yung kapitbahay ko, chismis yan ng chismis. Naku, yung kapitbahay ko, lasing ng lasing. Naku, sa kapitbahay namin, sugal ng sugal. Uy, hinuhuli na ngayon na nagsusugal, pati sa patay. Nabalitaan niyo ba yon? Ha? Oo. Yung patay, dati may mga nagsusugal dyan. O, di ngayon, yung mga nakakulong mag-anak. Kasi, nagsusugal sila dun sa patay. Pero first time ko din narinig yun. Hinuhuli na pala pati sa patay. O observe ka lang ng observe. Ni minsan hindi ka gumawa ng paraan or mag-pray na paano ko ba malalapitan tong kapitbahay namin na lasenggo? Paano ko ba makikita tong kapitbahay namin na di ba? So, pero ikaw, kwento ka ng kwento yung kapitbahay mo ganyan. Di ba? So, sabi po, maliwanag naman po yan, di ba? When you carry the heart of Jesus, you don't just see people. Hindi lang natin sila nakikita. You feel for them. Nararamdaman natin sila and you move for them. Kumikilos tayo para sa kanila and you pray for them. Pinapanalangin din po natin sila. So in conclusion, parang na-stroke na yata yung slide. Ha? Hindi po kasi nakapag-maintenance yan So, ang conclusion natin, kapatid, ano na nangyari sa inyo dyan? Okay na? Tama ba? Wala talaga siyang slide. O kasi antok na po ako niyan Okay. Ang conclusion, mga kapatid, compassion is not just emotion. Yan. It is a calling. Sabi po yan sa Matthew 9:37 to 38. Sabi po dyan, Jesus speaks about the harvest and workers. Compassion becomes a call to participate in God's mission. Ano pa po? We are called to carry His heart. Sabi po yan sa 2 Corinthians 5:20. We are Christ's ambassadors. Amen ba mga ambassador ni Jesus? Amen. O yan nag-amen kayo dyan. Narinig kayo ni God, mga ambassadors. Pastor, bakit hindi po ambassador ang tawagan natin? Bakit brothers and sister? Bakit hindi Ambassador Arnold? We are now the visible. Ito. I-claim po natin to. We are now the visible expression of Jesus in the world. Amen. Ang sarap pakinggan niya na we are now the visible expression of Jesus in the world. So when people are hurting, we don't ignore. We don't condemn first and we reflect Christ's heart. Amen po. So,
Nasasaktan na nga yung tao, sasabihin mo, kasi siya naman may kasalanan. O, di ba? Diyan tayo magagaling eh. So, ano pa po? We are sent to share His compassion. Yan, sabi po yan sa John 20:21. It must flow through us to the broken, to the lost, to the discouraged, to the overlooked. Jesus sends us the same way He was sent, with love, mercy, and compassion. Wow. Every believer is not just saved. They are sent. Okay? What you receive in grace, you must release in love. Ayan, ang challenge. Ayan, challenge. Yan. Don't block what God wants to flow. O yan, wag daw tayong mag-block. Sometimes compassion stops with us because bakit daw humihinto yung compassionate heart natin? Kasi daw busyness. Amen ba dyan? Busy, ngarag ng ngarag. Diba? Talo pa yung CEO ng isang kumpanya sa kabisihan. Diba, no? Self-centeredness. Ayan, yung kanina sinabi natin. Kala mo everything is about you. Indifference. Naku, hindi kasi kami jive. No? Hindi kami jive ng character. So, hindi ako sasama dyan. Diba po, no? Ano pa? Fear. Baka matanong ako kung saan matatagpuan yung... baka matanong kasi ako kung anong laman ng John 3:16. Hindi ko masagot. So, natatakot tayo, di ba? But Jesus calls us to be, eto maganda, tinawag daw tayo ni Jesus para maging channels, hindi daw maging container. Di ba, no? Maging channel, hindi container. Ibig sabihin, yung container daw po, hinoholds niya everything. Di ba? Nandun lang siya sa loob. Pero yung channel, everything flows in it. Di ba? Kung pag-ibig yung binuo sa atin ng Lord, pag-ibig din yung magpo-flow sa atin. Amen? God does not want to, ayaw daw po ng Lord, hindi po gusto ng Lord na ma-fill ka lang, mapuno ka lang. Gusto niya mag-flow ka. Di ba? No? Yung mga, so sa ating pong, ano na ba? Ano na yung susunod? Yan, may sticky message po tayong dapat tandaan. The world may never read the Bible. Maraming hindi nakakabasa ng Biblia, kapatid. The world may never see Jesus physically. Kayo po ba nakita nyo na si Jesus physically? Di ba, no? But they will read our lives. Kahit hindi po sila magbasa ng Biblia, kung Biblia ang buhay mo, kapatid, mababasa nila si Jesus. And see Christ's compassion through us. Amen po? Meron pa ba? Wala na? Amen. So, salamat po sa ating Panginoon. Magandang gabi pong muli at lahat po ng papuri sa ating Diyos na banal.